Have you ever experienced the kindness of a stranger? I have two stories to tell. I'm Rio. I'm a wife, a mom of three boys. Kwentuhan lang tayo. First story. One day, morning, papasok ako sa office. So, sumakay ako ng jeep. Sa jeep, meron akong nakasabay na isang mama. Although, medyo bata-bata pa naman siya. Ang suot niya, isang ordinaryong t-shirt, naka-faded na maong pants, tsaka parang almost worn out na sneakers. Ganun yung itsura niya. Naka-backpack siya. Pero meron siyang dala-dalang plastic na merong pagkain sa loob. Medyo na-catch niya yung attention ko. Bakit? Kasi wala akong baon. So, parang inisip ko, ano kayang ulam ko mamaya? Kaya, medyo memorable sa akin yung plastic ng yung pagkain niya. Ano to? Sa pagkakatanda ko, parang 2 order ng kanin, tsaka isang order ng ulam. Ngayon, pagdating sa stoplight, so, nag-stop, no? May pumasok na batang lalaki. Around 6 or 7 years old. Yung nagpupunas ng sapatos. Tapos, pagkatapos niya magpunas ng sapatos, manghihingi siya. Wala nga akong naibigay. Wala talaga kasi wala akong extra, pamasahe lang talaga yung dala ko. Ewan ko ba. So, ito si kuya. Siguro mahuhulaan nyo na kung tungkol saan itong ikikwento. Si kuya, na ordinary lang naman din na tao katulad ko. Yung lunch niya, I'm sure naman lunch niya yun. Binigay niya din sa bata lahat. Yung isang buong order niya ng ulam. Sabi nga nila, real kindness is doing good to people without expecting anything in return. Ganun yung nakita ko nun. Siguro hindi na siya maaalala ng bata. Kasi nga, parang yun yung activity talaga ng bata everyday. Pero ako, na nakasabay niya at nakita yung gesture na yun, I cannot forget that. And that serves as an inspiration to me na to do good. And siguro, yun na rin yung purpose kung bakit na-witness ko yun. Okay. Second story tayo. Ito, personal experience ko naman. Back in 2012, pregnant ako sa second son ko. Almost due date ko na yun. Tapos, ewan ko kung anong trip ko nun. Naipaisip ako mag-grocery. Kasama ko yung 2 years old ko. Yung husband ko kasi nasa work nun, pero kasi panggabi siya. So, kaming dalawa lang mag-ina. Yung grocery na to, medyo may kalayuan sa bahay. Na, kailangan mo, pwede mag-i-jeep, pero kasi nga, marami kaming dala, nag-decide ako na mag-taxi. June. So, tag-ulan, umuulan ng gabi na yun. Pag pili namin doon sa pila ng taxi, siguro nasa kami, mga pang 15 kami. Tapos, yung interval, sobrang tagal. So, yun. Medyo, pagod na pagod ako. Pero, alam ko na pagod din yung mga ibang nakapila. Yung before kami, yung nakapila before us, lalaki, na mag-isa lang naman siya, pero marami din siyang grocery. And, tingin ko, daddy to. Diba sobrang tagal na namin naghintay? Tapos interval matagal din. Pero nung turn na niya, binigay niya sa akin yung taxi.
'Di ba? Puwede namang hindi mo naman kailangan magpaka-gentleman sa gano'ng sitwasyon kasi pagod ka na din, 'di ba? Pero this man opted to give up that ride para sa'ming dalawang mag-ina. And, you know, ito yung mga moments na nararamdaman ko. Nararamdaman ko yung presence ni Lord. Parang Jesus moment siya. Tapos mare-realize mo how blessed you are. Kasi these are strangers. These are random people. Diba? At ngayon, ang prayer ko na lang talaga, itong dalawang taong to and all the others na, kasi from time to time naman talaga, may experience mo yung kindness of a stranger eh. Sana, yung mga strangers na to, I'm sure, na ibalik mo sa kanila yung blessing 100 folds. Kasi, gano'n ang Panginoon. And, sana, in this days and age na marami tayong nababalita ang ginagawang kalokohan ng mga kapwa natin, pag na-i-experience mo yung goodness, sobrang blessed yung pakiramdam mo. And I hope this will inspire all of us na maging blessing din sa iba. Diba? Let the blessings flow. Yun lang. Just share. Good night. Good day. Morning. Thank you for watching.